Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 27, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 20, verse 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Makikita po natin dito sa ating nabasa yung paggalang ni John the Beloved na kahit nauna siyang nakarating doon sa lugar kung saan nakalibing ang ating Panginoon, ay hindi siya pumasok sa loob. Inantay niya muna si Simon Pedro na makarating at makapasok bago siya pumasok. Ito ay nagpabatid lamang sa atin na si Simon Pedro ay kinikilalang isang siya yung pinaka leader nila ng mga apostol, o kaya sa ngayon ay masasabi nating siya ang Santo Papa na ating kinakilala sa panahon natin ngayon, at si Pedro ang pinakaunang Santo Papa. Kaya naman malaki yung paggalang ni Juan, at kahit nauna siya ay inantay niya muna si Simon Pedro na pumasok bago siya pumasok. At sinabi rito na pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. So ibig palang sabihin, nung kasama pa nila ang ating Panginoong Heso Kristo, hindi pa sila lubusang naniniwala na ang ating Panginoon ay muling mabubuhay o kaya mag-resurrect. Kasi madalas ang ating Panginoon ay nagsasabi sa kanila ng patalinghaga o mga parables, kaya siguro hindi pa lubusang ganon ang kanilang paniniwala na magkakaroon nga ng muling pagkabuhay. At dito, bakit nila napatunayan na ang Panginoon ay hindi lamang ninakaw ang kanyang katawan, kundi talagang nabuhay siya? Kasi kung ang sinasabi ditong kayong lino o kaya yung cloth, linen cloth na ibinalot sa Panginoon na
nilagyan din ng tinatawag na myrrh na pabango, kung ito ay nakapulupot sa katawan ng ating Panginoon nung siya ay nilibing, ito ay mahirap tanggalin at maaring dumikit-dikit pa sa kanyang katawan, at malamang kung kinuha nga ang kanyang katawan, siguro ay nandun pa nakadikit. Samantalang dito, sinasabing ito ay nakatiklop ng maayos ang kayong lino. Tapos ang panyo naman na nakabalot sa kanyang ulo ay ganun din sa isang tabi, nakatiklop din. Ang ibig lang sabihin ay talagang nagawa itong itiklop ng merong kasamang milagro o kababalaghan. At usually, kung meron mang nagnakaw sa loob ng libingan, ang pwede nilang nakawin ay yung kung ano yung bagay na mas mahalaga or merong value, merong halaga. At siguro naman wala nang halaga ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi yung kayong lino na ibinalot sa kanyang katawan. Kaya alam nila na hindi siya ninakaw dahil hindi hindi yon hindi na nakawin yung katawan, kundi yung kayong lino na mas meron pang halaga. At dito, sinasabi dito, kapag nagkukwento nung sinulat ni John the Beloved, hindi niya diretsahan na sinasabi na siya yung kasama ni Simon Pedro. Ang lagi niya sinasabi rito ay parang in general. Sinasabi niya, halimbawa, si Maria halimbawa, dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. So sa alagad na mahal ni Jesus, ibig sabihin si John the Beloved din yun. At yung dito naman sa isa ay kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Ganon din, hindi rin minimension ang pangalan ni John the Beloved. Parang ang isa sa ibig sabihin niyan ay ayaw ni John the Beloved na mabigyan siya ng parang popularity doon sa pagbibigay ng pangalan dito sa sinulat niya, kundi gusto niyang ipabatid kung ano yung pinaka-role niya bilang alagad ng ating Panginoon. At kung tutuusin, si John the Beloved, ang nire-represent niya ay tayong lahat na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, kapag binabasa natin yung tungkol kay John the Beloved, kung ano yung ginagawa niya, kung sino siya, ay yun nung magandang isipin natin na tayo yun. Na dito halimbawa, sabi dito, sa alagad na mahal ni Jesus. So tayo ay mga alagad na mahal ni Jesus. At kung hindi ako nagkakamali, si John the Baptist ang pinakabata sa lahat ng kanyang mga alagad. At kung iisipin natin, tayo ay kumbaga mga bata rin na mga alagad ng ating Panginoon, kasi parang kailan lang tayo na nakakilala sa ating o kaya nakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At si Simon Pedro naman ay yung pinaka mas matanda sa kanila lang lahat. Siguro ay halos makaidaran lang ng ating Panginoon o kaya medyo mas bata lang ng konti. At meron siyang
asawa dahil meron siyang biyenan na nagkasakit. Doon natin nalaman na meron siyang asawa. So kapag nabasa po natin ito, lagi po nating isipin na si John the Beloved, ang nire-represent niya ay tayo. Kaya ilagay din natin ang ating sarili sa kanya. At dahil si John the Beloved ay ang alagad na malapit sa puso ng ating Panginoong Hesus, ganon din naman tayong lahat ng mga Kristiyano na sumusunod ngayon sa ating Panginoon. Tayo ay talagang malapit sa ating Panginoon at tayo ay lagi niyang minamahal. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.